hindi, no? Baka mapilitan tayo na manawagan, no, sa PhilHealth, sa mga opisyalis ng PhilHealth, kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila, umalis sila dyan at hayaan ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang problema ng PhilHealth. Thank you po. Sirs, balik lang po ako sa issue po ng budget natin for 2025. Marami rin po yung criticisms dun po sa naging decision ng BICAM to remove yung 74 billion pesos na subsidy for PhilHealth. Ano po ba yung naging rational dito? Paano po ba natin ipapaliwanag sa taong bayan? Bakit po nauwi po sa ganito yung decision? Thank you po. Kung makikita natin, no, mula nung nagsimula yung debate at hearings ng budget sa Health sa Appropriations Committee ng Department of Health, mainit na nausapin itong subsidy talaga ng PhilHealth. Kasi nga po, nakikita naman ho natin at nakita naman ho ng Kongreso na in terms of actual utilization, lalong-lalo na sa mga benepisyo ng ating mga pasyente, ay much is to be desired. Maraming kailangan improve ang PhilHealth. Ganito lang ho yun. Kung nakikita mong yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang ma-exacerbate yung efficiency na meron yung isang agency? Hindi ko ho sinasabing we have to take this lightly. It's a decision that we've considered carefully. Kasi alam ko ho, ang frustration ng tao sa PhilHealth. Ramdam ko po yun. Kung kami, kahit nga po kami, binabayaran ho naming premium, minsan kinukutsa ako po ang PhilHealth, mas mahal pa kayo kaysa sa HMO. Natin yun. Kasi ho, malaki ho talaga ang kailangang ayusin sa PhilHealth. Kung maalala natin, ang last time na nagkaroon tayo ng adjustment sa case rate before this year was in 2014. So, ang 2014, at that time, yung case rate would only even cover 14% ng total hospital bill. Yun lang kung saan inaasahan sana nung ginawa ang PhilHealth na aabot ng 30 to 40% ng bill dapat covered ng PhilHealth. Hindi ito nangyari. Noong 2014, ang case rates natin, halos 14% lang din ang nako-cover. Kaya ang tao sinasabi, ang konti lang naman ang nababawas sa PhilHealth natin. At eto pa, dumaan tayo ng pandemya, dumaan tayo ng kung anong healthcare emergency, the whole time hindi in-increasean. Sa totoo lang ho, yung mga lalo na yung malakas magturo ngayon sa administrasyon ni PBBM, bakit nung panahong Duterte hindi naman tayo nag-review ng case rates? Bakit kahit meron tayong COVID, hindi natin hinold accountable yung pagtataas ng case rates? In fact, ngayon lang ho, February, nagkaroon muli ng adjustment since 2014 sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos. Like for example, ang normal delivery dati, 7,000 lang ang case rate. Nung January, ay February pala kasi tinaon yun sa Valentine's, yun po yung naging 9,000. At next year, itataas ulit to 12,000 ang case rate for normal delivery. Malayo pa po dun sa talagang ideal, no? And we're saying the situation is not ideal. Therefore, we have to take the drastic measure of really implying, of really directing PhilHealth, ayusin natin to. And mind you, PhilHealth is not going to do it alone. Right now, there are initiatives in the House, lalo na sa mababang kapulungan, na i-review kahit ho ang charter ng PhilHealth. Aralin natin. Kasi maintindihan din natin, nauna ho ang PhilHealth before Universal Healthcare Law. Diba? Ang Universal Healthcare Law, biglang lahat ng Pilipino member. Ang PhilHealth, when it was designed siya as a national insurance agency. Siyempre, ang level ng, sabihin na lang natin, ang epekto ng subsidiya, nag-iba din ang dynamic sa loob ng PhilHealth. So, kailangan nating examine ulit yun. Sapat ba na pagsamahin sa isang ahensya ang Universal Healthcare at ang National Insurance? Those are the questions that we need to answer. As well as making sure that bakit hindi makapagbayad on time ang PhilHealth? Meron bang mga tao sa loob ng PhilHealth na nagpipigil dito? Kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang inaharap natin, di ba? Hindi naman kahapon lang sinabing mabagal magbayad si PhilHealth.
Wala pa siguro nung nagsimula ang universal healthcare, ganun na ang problema natin. So to be fair to the House, as I said kanina, ang paggagawa ng budget, hindi po yan grocery list na lahat to ng kailangan ipapasok na lang basta. Kailangan din natin aralin kung sa tuwing bibigyan namin ng budget ang isang ahensya, ay ito ba'y magpapalaki lamang sa problema at tungkuling hindi nila nagagampanan? O ito ba'y magre-resulta sa mas maayos na serbisyo? Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yon. Wala akong senador na gusto yon. Sinasabi lang ho natin, ayusin natin. Habang ganito lang ho. Bigyan ko kayo ng example, Konsulta Package. Napakagandang programa. Bawat Pilipino may 1,000 na free o 500, nagsimula sa 500, naging 1,000 na pang free check-up every year, diba? Pero ilan lang ang na-disburse last year? Diba? Kasi you have to also understand, PhilHealth is not the one delivering the service. PhilHealth is simply the insurance, it's the financing arm. Depende po yan din sa kapasidad ng gobyerno, lalo-lalo na ng DOH at ng mga hospital, pati pribadong hospital, na mapaabot ang serbisyo. Yun po ang kailangan nating isang guni at yun po ang kailangan nating pag-aralan. Pa siya, 2024, another 20 billion na unutilized SARO din. So ibig sabihin, may pondo ang PhilHealth na hindi nagagamit. So sa kaso ng PhilHealth, hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo, no? Para masagot ang problema nila sa kanilang mga programa. Ang kailangan dito is ayusin, no, ng presidente at ng management. Yung lalong-lalo na yung kanilang pag-aalaga, no, sa mga miyembro ng PhilHealth. At yun nga, hindi nito maayos yung pondo na kanilang na meron sila. So, nananawagan kami, no? Ako personally, nananawagan ako sa ating pamunuan ng PhilHealth na ayusin, yung kanilang utilization at ibalik, no, yung serbisyo sa ating mamamayan. Dahil kung hindi, no, baka mapilitan tayo na manawagan, no, sa PhilHealth, sa mga opisyalis ng PhilHealth, kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila, umalis sila dyan at hayaan ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang problema ng PhilHealth at yung merong talagang tao na merong malasakit, lalong-lalo na sa ating mamamayan. Siguro dagdag ko lang, para mabalanse din yung pagtingin natin, dapat ang tinatanong din natin, saan napunta yung tinanggal natin na subsidiya? At napunta po ito una sa pagtatapos po ng Philippine Cancer Center. Mapupunta po ito sa patuloy na pagkumpleto ng improvements at expansion natin ng National Kidney at Lung Center of the Philippines. Mapupunta po ito sa pagpapalakas ng ating mga specialty centers sa ating mga regional hospitals. Ito po'y makakatulong in the long term para pa mas malakas. Kasi alam naman natin ang PhilHealth, i-hospital-based expense. Sa ngayon, although gusto ho natin, ako personally, tugunan yung mga indirect members ng PhilHealth, inaayos na natin yung mga hospital, inaayos na natin yung mga specialty centers, kung saan, pag natapos to, mas marami nating kababayan magagamit yung PhilHealth nila. Kasi available na ho ang service. Katulad ng sinabi ko kanina, financing partner lang ho ang PhilHealth. In the end, ang capacity to spend also depends on to a significant degree on the availability of the facilities that is required by the Filipino people.